Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Novelisa Situnlay at ngayong araw ay meron akong ibabahaging isang maikling kwento sa inyo. At ito ay pinamagatang Si Langgam at si Tipaklong na isinulat ni Virgilio S. Almario. Handa na ba ang lahat para makinig? Noong unang panahon, may magkaibigang si Langgam at si Tipaklong. Isang umagang maganda ang sikat ng araw, may isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang isang butil ng bigas. Kaibigang Langgam, bakit gawa ka ng gawa? Tingnan mo ako, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya sa kanya ng kaibigang si Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan, ngunit marami pa akong hahakuting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang sa ganun, kapag dumating ang tag-ulan, ay meron akong sapat na pagkain. At kung gayon naman, ay hindi ako gugutumin. Matagal pa iyon. Tingnan mo ako, napaganda ng sikat ng araw. Kay sarap-sarap sumayaw. Halika na! Pamimilit ni Tipaklong. Iyon na nga, maganda ang sikat ng araw, kaya dapat tayong mag-ipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglakad. Naiwan ang Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Maghapon siyang sayaw ng sayaw at pakanta-kanta. Isang araw, sumapit ang tag-ulan. Walang makain si Tipaklong. Naisip niya ang kanyang kaibigang si Langgam. Marami itong naipong pagkain. Isang gabi, habang naghahapunan ang langgam, nakarinig siya ng maraming katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Marami kang pagkain. Kahit kaunting pagkain ako'y iyong bigyan. Ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan. Pinatuloy niya ito. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkain na itabi ni Langgam. Salamat kaibigan. Ngayon ay alam ko na ang sinasabi mo, na habang maganda ang panahon ay dapat magtipon. Hindi katulad ko. Walang ginagawa kundi sumayaw-sayaw sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang mag-alala. Marami akong pagkain. Heto, kumain ka na. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. Masaya naman si Langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan. At doon nagtapos ang ating kwentong Si Langgam at si Tipaklong. Ang isang maikling kwento na ating binasa ay nagbibigay aral sa atin na kailangan nating maging masinop. Sabi nga ng kasabihan, kapag may tinatago, may makukuha o may madudukot. Kaya ang bawat oras ay mahalaga. Kaya huwag natin itong hayaang masayang lamang. Kaya mag-ipon ng pagkain sa panahon ng tag-init para sa tag-ulan ay meron tayong makukuhang pagkain o makakain. Salamat sa pakikinig sa ating maikling kwentong ibinabahagi ko sa inyo. Muli, ako si Binibining Novelisa Situnlay at ako ay magtatapos na sa aking maikling kwento.